Good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isang pinagpalang umaga, mga kapatid. Puri ng Diyos sa umagang ito, mga kaganda. Yan, bago tayo mag-umpisa, tayo po umawit sa ating Diyos. Handugan po natin sana ang papurit, pagsamba, pagdakila. Dahil ang nais ng Diyos ay tayo po ay umawit, pagpuri sa Kanya. Hallelujah, Lord, we praise you. Glorify your name, Lord. You're worthy to be praised today. There is none like you, Jesus. Fill me with your spirit, Lord. Sanctify us, Lord. Magnify your name. And be glorified, Lord. Oh, Jesus. Come, Holy Spirit, follow me now. Yes, Jesus. I need your anointing. Come in your power. Holy Spirit, you're captivating my soul. In every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. Hallelujah. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. In every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Yes, Lord. Worship you in spirit, Lord. Come, Holy Spirit, follow me now. Yes, oh God. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. In every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Holy Jesus, holy is the Lord God Almighty. Thank you, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Lord, salamat po sa oras na ito na meron po kaming kalayaan na umawit, tumugtog, Panginoon, because ito po ang nais mo, O Lord God. Salamat po for the Holy Spirit na patuloy po sa amin, na nagbibigay ng karunungan. Salamat po ng marami. Pagka sa oras na ito, nagkatiwala ko po sa iyong palang kamay ang iyong gawain at ang aming pong daily devotion sa araw po nito, Lord. Harian niyo po kami, Panginoon. Ang daily vibrant word, Lord. Harian kami sa araw po nito. Wala mo may taas, maluwalhati sa aming buhay. Pinupuri ka namin, Lord. Salamatan. All the glory, honor and praise in Jesus' name. Hallelujah. Amen and amen. Yan, purihin ng Diyos sa umagang ito. Purihin na po ang Panginoon sa ating mga early bird sa umagang ito, mga kapatid. So napasarap umawit sa ating Diyos, no?
because He deserves our praises, our adoration, our thanksgiving. He deserves all of these things. Nais ng Panginoon na unang-una sa lahat, nabigyan natin siya ng kaluguran sa larangan ng pagsamba, pag-awit sa ating Diyos na buhay. So ngayong umaga atin pong tatalakayin about the filling of the Holy Spirit. Filled with the Holy Spirit. Paano tayo makakaalis sa pagiging stagnant Christian? Marami pong mga Kristiyano na kampante na doon sa average, no? Christian. Tinatawag natin na ayaw nang lumago, no? Or stagnant Christian. Alam niyo po, hindi po yung kalooban ng Diyos ang pagiging stagnant Christian. Ang gusto ng Panginoon, day by day, glory to glory, tayo po ay lumalago pangat. Mga kapatid, paano ba tayo makakaalis sa pagiging stagnant Christian? Kailangan, mga kapatid, tayo po ay mapuspos ng Santong Espiritu. Sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 18, sabi po ni Paul sa mga Ephesians o taga-Epeso, do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead, sabi niya, be filled with the Spirit. Kailangan mapuspos, mapuno tayo ng Santong Espiritu. Huwag kayong mga magpakalasing sa alak. At ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Being filled with the Holy Spirit refer to an event subsequent to a conversion where a believer experiences a fresh empowerment from the Holy Spirit. This may lead to a greater love for God, increased victory over sin, boldness in ministry. The filling with the Holy Spirit is something we're commanded to continually seek Him. Without the filling of the Holy Spirit, mga kapatid, talagang mararanasan natin yung pagiging stagnant. Yung bagang may mga time na tayong wala ng sigla sa paglilingkod. Dumarating ba sa puntong minsan na parang wala ka ng sigla sa paglilingkod sa ating Panginoon? Wala ka ng appetite na makipag-fellowship. Kaya nga sabi po ng Biblia, di ba? Kailangan return to your first love. Manumbali ka doon sa iyong first love. Kailangan mapuno ka ng Santong Espiritu, mga kapatid. At tuloy, alam mo, napakarami pong mga Christian, quote-unquote Christian, na sa umpisa lang masaya. Habang tumatagal, nawawala na yung apoy ng paglilingkod sa ating Panginoon. Naging stagnant Christian na sila. Ayaw nang lumago. Gusto na lang doon sa comfort zone. Lagi na lang gusto doon sa average. Lord, okay naman ito. Lord, tama naman ito. Lord, okay lang ito. Di ba may mga ganong Kristiyano? Pero ang aim sa atin, ang nais ng Panginoon sa atin, to grow spiritually. Kaya kung paano ang isang manginginom, nilintulad po dito, nasabi niya, do not get drunk on wine. Kasi alam natin, kapag ang tao ay nasubrahan sa alak, di ba? Lango sa alak, iba na yung kanyang iniisip, iba na rin yung kanyang kinikilos. Di ba mga kapatid? Kaya huwag tayong magpakalasing sa alak. Sabi po ni Paul, dapat, ano sabi dito? Dapat mapuno tayo ng Espiritu. Alam niyo po ba kung ano po ang itsura kapag ang tao ay sobrang kalasingan? Minsan natutulog na lang sa daan, inabutan ng kalasingan, no? Lango na lango sa alak. Pero sabi ni Paul, dapat malango tayo sa Espiritu.
mapuno tayo sa Espiritu, mga kapatid. Ano po ang ating pong puntos, mga kapatid? Number 1, the Spirit give us spiritual breakthrough. Kaya nga ito po ang napakagandang ginagawa or kaisipan ng isang Kristiyano na kapag nakakaranas po sila ng stagnation, mga kapatid, or pagiging stagnant, kailangan i-recommit mo yung sarili mo sa Panginoon. Magbalik tanaw ka, i-refresh mo, o kaya magkaroon ka ng personal encounter sa Lord, mag-EGR ka. Kaya yung EGR po natin, no? Napaganda po ang implication po nito, na kapatid, yung Encounter God Retreat. Para bagang muli na nararamdaman mo, nararanasan mo yung apoy ng paglilingkod because napuno ka ng Santong Espiritu. Na-encounter mo ang Panginoon, mga kapatid. Kailangan magkaroon ka ng spiritual breakthrough. Okay lang po magpahinga, no? Pero wag tayong huminto. Kapag napagod, magpahinga. Pero wag tayong hihinto sa paglilingkod. Wag tayong dumating sa punto na maging stagnant po tayo, mga kapatid. Na wala ka ng appetite, wala ka ng joy, wala ka ng happiness sa pagkikipag-fellowship sa kapwa mo mananampalataya, o kaya sa paglilingkod sa Panginoon, o kaya sa pag-share ng gospel. Wala ka ng sigla, wala ka ng appetite para sa pagkain yan. Wala ka ng ganang kumain. Diba? Kaya ang kailangan natin, spiritual breakthrough, mga kapatid. Number 2, the Spirit guides us to become more like Jesus. Without the Spirit, we cannot, mga kapatid, we cannot do yung mga bagay na pinagawa sa atin ng Panginoong Hesus without the presence of the Holy Spirit. Kasi yung Espiritu na binigay sa atin ng in-impute sa atin ng Panginoon, iyan po yung nag-guide po sa atin throughout the way, throughout the journey, to become more and more like Jesus. Kaya nga ang Christian life is not a destination, it is a journey, a process. Di ba? May mga inaalis ang Panginoon, may hinuhubog tayo ng Panginoon from glory to glory. May tinatapyas siya sa atin. Ay minsan hindi po madali yung pagtapyas, no? Minsan masakit. Pero ang bottom line dito, mga kapatid, gusto ng Diyos na tayo po ay magamit niya mightily. From glory to glory. Ayaw ng Diyos na maging stagnant po tayo sa ating paglilingkod sa Kanya. Tanda natin, we are saved to serve. Mayroon pong instruction, clear instruction ang Panginoon sa atin. Mga kapatid, tanda natin, may ipinapagawa ang Diyos sa atin. Mga kapatid. Kaya kailangan natin ang infilling of the Holy Spirit. Diba? Kaya pag wala ka na sa fellowship, hindi ka na nanalangin, hindi ka na nagpe-praise and worship, or even hindi ka na dumadalo ng panambahan, iyan na po ang sinyalis, ikaw po ay stagnant Christian. Ayaw mo nang makipaghalubilo sa tao. Na dati ikaw po ay extrovert, ngayon gusto mo na maging introvert. Ayaw mo nang makipaghalubilo. Kaya sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, at tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon, gaya ng isa sa isang salamin, ay nagbabago sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. From glory to glory, binabago tayo ng Panginoon. From glory to glory, mga kapatid. Kaya napakahalaga na mapuspos po tayo ng banal na Espiritu. And number 3 rather, the Spirit leads us to greater, higher, and deeper love and commitment
to God. Kaya nga meron tayong recommitment, di ba? O meron tayong Encounter God Retreat. EGR, re-EGR. Kaya wag po tayo magsawa na ma-encounter ang Panginoon, mga kapatid. Kailangan mong i-recommit yung iyong commitment sa Panginoon. Ang aim mo dapat, go higher, deeper. Ano pa? Malit tayo ng Panginoon sa pag-ibig niya. Maranasan natin ang tunay na pag-ibig, the agape kind of love. So paano natin ito i-apply sa ating mga sarili, mga kapatid? Number 1, desire more. I-desire mo. Ipanalangin mo sa Panginoon. Ask the Lord. Ask God for more for His presence. Lord, fill us with your Holy Spirit. Mag-worship ka sa Panginoon. Kaya nga alam mo po kapag po tayo nag-worship sa Panginoon, talagang hindi natin maipaliwanag yung experience. Hindi natin maipaliwanag yung indwelling of the Holy Spirit sa buhay natin. Minsan umiiyak tayo, napapaluha tayo. Because naranasan natin, nararamdaman natin yung paglingap ng Panginoon, pagyakap ng Panginoon, pagtapik ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, we need the infilling of the Holy Spirit. Desire more. Aspire more. Mga kapatid, Lord, hindi ko kayang wala ka. Lord, kailangan kita sa araw-araw. Lord, gusto ko lagi kitang katabi. Lord, gusto ko ikaw ang napaparangalan sa lahat ng aking mga ginagawa. Ito po dapat yung didesire natin. Sa bawat ginagawa po natin, gusto natin mabigyan ng kaluguran ng Panginoon. Tayo po yung salamin. Di ba? Tayo po yung salamin ni Kristo. Gusto natin, tayo po ay masaturate ng kanyang spirito at maranasan natin yung transformation na nais ng Diyos sa buhay po natin. And number 2, deny yourself. Deny ourselves. Walk as Jesus walked. Sabi po ng 1 John chapter 2 verse 6, whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked. Ang nagsasabing siya ay nananatili sa Kanya ay narapating lumakad gaya ng Kanyang paglakad. Hindi po madali mga kapatid. Yes, hindi po madali ang paglakad. Meron po yung mga rough roads. May mga persecution. May mga landmines na ating mararanasan. Diba? Along the way. Sabi ng Panginoon, it's a part of our journey. Parte ito ng ating journey para po tayo ay lumago spiritually. Spiritual growth is not automatic, mga kapatid. Kailangan may mga process, may mga proseso tayong susuungin or aakyatin para po tayo ay lumago spiritually. Christian life is not a bit of roses. Tanda natin. Christian life is a process. Day-to-day process. Kaya kailangan natin i-deny yung ating sarili. Deny ourselves. And walk as Jesus walked. Ano ba ang nais ni Kristo ipagawa sa atin? Gawin natin, mga kapatid. Tanda natin, as He promised, na siya po ay nariyan sa atin, sasamahan niya tayo even to the ends of the earth. Sasamahan tayo ng Panginoon. Kaya ngayong battle natin, hindi natin battle ito mag-isa. Tanda natin, it's a battle na kasama ang Diyos. Kaya kapag kasama ang Panginoon sa ating mga takbuhin, sa ating mga giyera ng buhay, sigurado to, we are confident that we are succeed. Tayo po ay magtatagumpay sa lahat ng mga battles natin because God is with us. He will never leave us. He will never forsake us. Yun po yung pangako ng Panginoon, mga kapatid. Never tayong pinabayaan ng Diyos. Lalo na kapag tayo po ay nakakaranas ng mga
rough road sa buhay po natin, or even persecution sa buhay natin, or even hardship, or even poverty, never tayong pinabayaan ng Diyos, mga kapatid. Iyon po yung programa niya. Ayaw niya ng kanyang anak ay maghirap. Ayaw na ayaw ng Panginoon yung kanyang representation, yung image ng ating Panginoong Hesus. In-impute niya yung kanyang righteousness sa atin. Ibinigay niya yung kanyang righteousness sa atin. Kinedit niya yung righteousness sa atin. And yet, makikita niya yung kanyang anak ay talunan. Never. Because we are more than conqueror in Christ Jesus our Lord. Yun po yung katatayuan po natin, mga kapatid. And number 3, declare Christ. I-declare mo ang Panginoon. Serve God like never before. Return to your first love. Di ba? Kaya ang motivation po natin para hindi po maging stagnant ang ating pong pagsunod o panampalataya sa Diyos, kailangan serve God like never before. Kung ano yung dati ka sa pag-uumpisa sa paglilingkod ng Panginoon, yung kasigasigan po natin, yung kasayahan po natin, yung excitement natin sa paglilingkod, mga kapatid, ibalik natin iyon. Di ba? Patuloy natin ideklara ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid, na sa lahat ng bagay kumikilos ang Diyos. No? Minsan hindi natin alam kapamaraanan ng Diyos yung nangyayari. Because God is working. He is a miracle worker, a promise keeper. Mga kapatid, He will never leave us. He will never forsake us. That's our God. Kaya nga kailangan natin, mga kapatid, indwelling of the Holy Spirit, infilling of the Holy Spirit. Mapuno tayo, mapuspos tayo ng Santong Espiritu. Huwag tayong magpadaya, mga kapatid, sa kaaway. Sabi po ng Acts chapter 4 verse 31, ito po yung Pentecost. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dakong nagtitipunan nila at sila'y lahat ay napuno ng Espiritu Santo. At kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Diyos. Without the infilling of the Holy Spirit, we cannot speak boldly and rightly, mga kapatid, at merong katapangan na sabihin sa mga tao, God is good. Mabuti ang Diyos. Kaya nga, yung mga disipulo, nung sila po ay napuspos ng Santong Espiritu, nagkaroon po sila ng boldness and courage to share the Word of God. Ito po yung naging trigger point nila. Na lalo silang lumakas. Lalo silang nagsigasig. Lalo silang nag-apoy na huwag huminto na mag-share ng gospel because naranasan po nila. Diba? After na sila po ay manalangin, nayanig, bumaba ang Santong Espiritu sa kanilang kalagitnaan at napuno po sila, mga kapatid. Kaya pag tayo po ay napuno, walang makakadlang po sa atin na ipahayag, ipagmalaki, i-declare yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. As a question to consider, how can we be filled with the Holy Spirit? Paano ba tayo mawawaspos ng Santong Espiritu? It is intentional, mga kapatid. Desire, gaya po ng ating inaral, desire more and deny ourselves and declare Jesus as Lord and Savior ng ating pong buhay. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Maraming pong salamat sa ating pong mga kapatid na naglaan ng oras sa pakikinig ng ating pong daily devotion. Keep on tagging, keep on sharing po, mga kapatid, sa ating pong mga kilala, kaibigan, kapatid, katrabaho, para naman po sila ay makarinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating daily devotion. Salamat po sa bawat isa at aking pong tinataas, diadalangin sa Panginoon, sino man ngayon ang nakakaranas ng karamdaman
o even may mga anxieties, may mga depression, Lord, I pray in the name of Jesus, touch their life, Lord. Ipadaloy mo ang kagalingan nagmumula sa iyo, Panginoon. Even the peace that transcends, that surpasses all understanding, that will guard our heart and mind in Christ Jesus. Lord, pagharian niyo po kami sa araw po na ito. Lord, dalangin po namin maging mabunga po kami sa lahat ng aming gagawin. Yung bunga na ito ay makita, magningning, magningas, magliwanag, Panginoon. At sa lahat, huwag kaming mangimi, Lord, na i-share yung salita sa lahat ng tao, Panginoon. Lord, salamat po na kami po pinuno po ninyo ng Santong Espiritu. Na ngayon meron na po kaming kalayaan, meron na po kaming kasigasigan, at meron na po kaming kakayanan na ipahayag sa buong mundo na you are good. Ikaw ay totoong Diyos, tapat, at kailanman hindi kami bibiguin. Salamat, Ama, sa araw po na ito. Lord, thank you, Lord God, for that peace, Panginoon. Salamat sa kagalingan. Salamat, Lord, sa restoration mo, Panginoon Diyos, sa araw po na ito. Father, we entrust unto you today, Lord. And to Him who is able to do exceedingly and abundantly above all we ask or imagine, according to the power that works within us, now and forever. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Salamat po mga kapatid sa iyong pagsubaybay. At salamat po, Panginoong Sus, sa iyong salita ng aming napag-aralan sa araw na ito. Purihin po kayo sa araw na ito. Dakilain sa iyo lamang lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. God bless po. Bye-bye, and to God be all the glory.